Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ito ang wow trending. Congressman Zaldico at Martin Tambaloslos Romualdez tuluyan ng nilaglag ng dating security consultant ni Ako Bicol Party List. Zaldico nagsalita na sa Blue Ribbon Committee kanina ayon pa kay Orly Regala Gutesa na isa sang miyembro ng Philippine Marines ang dating security consultant ni Zaldico. Noong December 5, 2024, nag-umpisa sang magtrabaho kay Zaldico. Ang kanyang trabaho ay tagahatid ng mga maleta na punong-puno ng milyong-milyong pera sa bahay mismo ni Congressman Zaldico at former Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Orly Regala Gutesa, sinabi niya na nagdesisyon akong magsalita at lumabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ang pera na nakalagay sa mga maleta, tawag nila dito ay basura. Dadalhin ang mga basura galing sa Horizon Home sa BGC hanggang sa Verde 6, Pasig. Ang mga bahay daw na ito ay pagmamay-ari ni Congressman Zaldico. Dito nga ay hindi napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang reaksyon habang pinapanood ang Senate hearing kanina. Ayon pa sa kanilang komento na palakpakan ang mga tao dito pagbanggit ng mga pangalan at kung paano nila ginagawa ang paghatid ng maleta. Goosebumps. I was not surprised with the Kings of Crocs name to be included in the list. I was surprised by the person from Marines exposing the Lord of Crocs directly. Kawawang mga Pilipino, kaming mga nasa laylayan dugot pawis para kumita at mamuhay ng may dangal. Pero yung mga nakakurbata, ewan, mamatay din naman kayo. Sana mauna yung mga kurakot at buhaya siya nawa. Puwera na lang ang nasa tama. Grabe naman kayo, kaming mga mamamayan kahit anong kayod namin, hirap na hirap pa rin kaming kumita ng pera. Tapos ibabayad pa namin sa tax na inuutang lang din namin para makabayad kami. Tapos kayo pasarap lang ng pera sa taong bayan. Nasaan ang puso ninyo? Nasaan wala kayong awa? Sa wakas, meron ding maliwanag na statement itong certain Mr. Gutesa na nagdala siya ng mga maletang puno ng pera sa bahay ni Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Wala ring effect ito dahil hindi ipapatawag ni Senador Lacson sa hearing ang mga congressman na ito. Kapag change leadership ng Senado, obvious na merong mangyayaring cover-up sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Napakaraming kapwa Pilipino ang hindi halos makakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos kayo, tumatanggap pala ng maleta na puno ng pera 3 beses kada linggo. Si PBBM ang pumirma sa NEP para maging GAA sa Congress at Senado. Siya din ang pipirma para ma-approve ang budget sa programs appropriation tulad ng flood control projects. Kaya inapoy niya si Senador Lacson at Senador Soto para harangin kung sakaling masangkot ang pangalan ni Martin Tambaloslos Romualdez. Kasi ibig sabihin, alam ni PBBM ang ginawa ni Romualdez. Tawag dyan, accessories to the crime. Accessories are those two having knowledge of the commission of the crime and without having participated therein, either in the principals or accomplice, take part subsequent on its commission. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan? Kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita.
So, Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan at gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo,
Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang,
isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami,
na ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. May, Nanghiram meron lang pa naman naman ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat
Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandun pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong itanong ating May mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po ng... Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong niya lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan, mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to, Your Honor? yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito.
Opo, yes, for honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang?